Nagsisimula ang ating kwento sa isang warehouse malapit sa daungan. Mukhang may laban na nagaganap. Maingay ang mga tao, puro sigawan at buo ang maririnig. Dalawang babae ang naglalaban sa gitna ng karamihan. Ito ay ang underground league na tinatawag na underdog fight. Naiinip na ang mga manonood at may sumigaw pa. Tapusin niyo na yan! Ang unang fighter natin, si Kawakita Itsuki, ay nasa dominanteng posisyon. Pero mukhang nahihirapan pa rin siya kahit siya ang nasa top position. Ang nasa ilalim ay si Tenma Nozomi, at mukhang buong laban ay sinusubukan niya ang isang submission move. Bigla na lang nag-tap out si Itsuki. Nagtaka ang mga tao bakit siya susuko kung siya ang may advantage sa posisyon. Luto ba ito? Tanong ng isa. Patayin mo na yan, gusto namin ng dugo, sigaw pa ng isa. Pagkatapos ng laban, parehong natanggal sa liga sina Itsuki at Nozomi ng kanilang promoter na si Mark Inuyama. Gulat si Nozomi at galit naman si Itsuki. Bakit pati ako tinanggal din? Siya naman ang nag-tap out? Tanong ni Nozomi. Diretsahan namang sinabi ni Mark, boring ang mga laban mo. Umalma si Nozomi. 3 sunod na panalo na ako. Baguhan pa lang ako pero promising. Ano pa bang gusto nyo? Pero sagot ng promoter, masakit sa mata ang laban mo at ngayong gabi sa opening match pa umabot ng mahigit 40 minuto yung laban. Hindi yun katanggap-tanggap. Tinanong ng promoter si Nozomi, bakit nga ba hindi sikat ang mga babae at lighter weight class? Kasi kakaunti ang knockout, tugon ni Nozomi. Tama, gusto ng tao, flashy knockouts. Dugo at brutalidad. Yan ang dinadayo nila sa underground, hindi technique. Kung skills ang usapan, yan ang para sa mga pampublikong mga liga. Dagdag pa niya, dapat may konting eros ang women's division. Hindi sexy ang mga laban mo at hindi rin brutal. Kung tutuusin, ang estilo mo ay mas bagay sa pampublikong mga laban at hindi dito. Kaya sorry na lang, mag-impake ka na at umalis. Sa sunod na eksena, nasa isang Chinese restaurant si Nozomi. Umiinom at nagse-celebrate ng kanyang pagkawala ng trabaho. Kasama niya sa mesa ang 2 bagong karakter. Ang maganda ay si Mitani Hana, boss ng Jinguji family, at ang masungit ay si Iori Ichika mula sa Metro PD Juvenile Division. Matagal nang magkaibigan sina Nozomi at Ichika mula pa elementarya. Dati siyang nasa anti-crime detective unit, pero na-demotion dahil isang araw nakasagutan ng boss niya at nabugbog niya ito. Tingin mo makakabalik ka pa sa dati mong posisyon? Tanong ni Nozomi. Pwede, sagot ni Ichika. Kung makakagawa ako ng historical na achievement. Pero komento ni Hana, medyo imposible yan. Si Hana ay anak ng dating boss ng Jinguji family. Nag-transfer siya sa parehong high school ni Nozomi at Ichika at doon sila nagkakilala. Pagka-graduate niya, biglang namatay ang kanyang ama at napilitan siyang pamunuan ang pamilya. Habang nag-uusap ang 3, napunta ang usapan sa pera. Mahina ang kita ng grupo ni Hana, si Ichika naman ay ginagamit ang kanyang posisyon sa mga ilegal na gawain at si Nozomi naman ngayon, isa ng tambay. Naalala ni Nozomi ang nakaraan. Nagsimula silang mag-MMA para lang pumayat. May malapit sa high school nila na gym at sumali silang 3. Pero kinalaunan nag-quit din ang 2, si Nozomi lang ang nagpatuloy hanggang sa punto na naging pro fighter siya at magaling siya dito. Pero bago pa siya makapasok sa isang malaking organisasyon, na-diagnose siya ng may detached retina, dahilan para agad matapos ang karera niya. Pero sa pampublikong mga liga lang siya tumigil, patago siyang lumalaban sa mga underground na liga. Isang broke na yakuza, tambay at maduming pulis. In short, sila ang 3 talunan. Paglabas ng restaurant, nag-alok si Ichika ng shady part-time job. Mag-aabot lang ng maleta sa isang tao sa itinakdang lugar. Pero tumanggi si Nozomi at sinabing, ang kaibigan hindi ginagawang pain ng kapwa-kaibigan. Nag-aalok din si Hana ng trabaho sa mga associate shops niya. Pero mukha rin hindi siya pang customer service, komento ni Ichika. Inalukan ulit ng proposal ni Ichika si Nozomi, pero tumanggi ulit ito. Habang nag-uusap sila, may nagaganap na komosyon sa kabilang kalye. May grupo ng kababaihan ang nagkakainitan. May isang babae ang pinukpok sa ulo gamit ang bote ng beer. Gumanti naman ng suntok ang isa at kinalaunan sumunod naman maglaban ang mga grupo nila. Nagkagulo na ang 2 grupo.
Napansin ni Nozomi na mga kabataan lang ang nag-aaway, hindi gang members. Madalas daw silang nagkikita doon. Limitado lamang ang pwedeng gawin nila Hana at Ichika sa mga ito dahil sa restraints ng kanilang mga trabaho sa pampubliko. Tinanong ni Nozomi kung pwedeng gamitin ang mga batang ito para sa under-the-table work. Pero sabi ni Hana, mahirap kontrolin ang mga bata. Kung mapapakalma nila ang mga batang ito at hindi na gabi-gabi ang rambulan, baka gumanda ang record ni Ichika at makabalik sa dati niyang posisyon. Pagkatapos, uminom ulit sila sa ibang lugar. Pag-uwi ni Nozomi, habang nagpapahinga, naalala niya ang problema nilang tatlo. Si Hana sa kanyang pagiging babae at hindi sustainable ang kanyang maliit na grupo. Si Ichika na problema ang mga napapadalas na rambulan ng kabataan at kung paano makabalik sa dati niyang posisyon, at siya ngayon na isa ng tambay. Naalala rin niya na sa underground fight leagues bihira sila na tumanggap ng babae. At kahit sa pinakamababang liga kung saan siya naggaling, natanggal pa siya. Pero napansin niya, sa public pro scene lumalakas ang women's division. Habang patulog na si Nozomi, may bigla siyang naisip, may paraan kung paano masolusyonan ng isang bagsakan ang problema naming lahat. Ang susunod na eksena ay nasa isang music club. Nag-uusap ang tatlong magkaibigan at sinasabi nilang maganda ang lokasyon na ito dahil soundproof. Naitipon rin nila ang mga nagbasag ulo noong isang gabi. Excited si Hana dahil baka gumana ang plano ni Nozomi, pero sagot ni Nozomi, test run lang ito. Tinanong niya, paano kung mahuli tayo? Pero kampante si Hana at sinabing, ayos lang ang lahat. Medyo tago naman ang lugar na ito. Natuwa si Nozomi at tinanong si Ichika kung nakuha na ba niya ang mga performer. Sagot ni Ichika, nahatak niya ang mga nagrarambulan noong isang gabi. Mula sa east ang street fighting chika Shinohara Julia at mula sa west ang Pommel Queen Kobayakawa Yumi. Nagpakilala si Ichika. Sila yung dalawang nagaway. Sinabi ko sa kanila, dito sila pwede maglaban ng walang inaalala sa pulis. Kumagat sila. Kasama rin ang mga kaibigan nila bilang audience. Mas naging maayos ang kalsada nang mawala sila. Tuwang-tuwa si Hana dahil ginawa ni Nozomi na parang isang underground fight tournament para sa mga babae. Sabi naman ni Nozomi, kikita sila rito habang abala ang mga pasaway, kaya mas bababa ang crime rate. At para manatiling tahimik ang lahat, kinumpiska muna nila ang mga cellphone ng mga tao habang nasa loob ng lugar. Mayroon ding isang maganda pero medyo lutang na babae na nagsisilbing referee. Sabi ni Hana, isa raw ito sa mga tauhan niya mula sa isang associate shops na wala masyadong ginagawa ngayon. Nagharap na ang dalawang kalahok at handang-handa ng maglaban. Sabay silang sumuntok pero si Julia ang unti-unting lumalamang. Sabunutan mo, gulpihin mo, sigaw ng audience. Pagkatapos, tinamaan ni Julia si Yumi ng isang matinding front kick sa panga. Nagwala ang mga manonood at nagsigawan. Pagbagsak ni Yumi, inakyat siya ni Julia at sinimula ng ground and pound. Sunod-sunod na hammer fists ang ibinagsak ni Julia. Sa walang malay na si Yumi hanggang sa pinigil ng referee ang laban. Nanalo ang East Side at tinaas ang kamay ni Julia. Masaya sina Hana at Ichika dahil gustong-gusto ng mga tao ang laban, pero si Nozomi lang ang mukhang hindi kontento. Sumunod ang ikalawa, ikatlo, at ikaapat na laban, at dito, nagtapos ang buong event. Balik sila ngayon sa isang Chinese restaurant para magdiwang. Mukhang naging matagumpay ang event at kumita sila ng maayos. Sabi ni Ichika, not bad para sa isang side gig. Tiningnan niya ang phone niya para i-check kung may nag-leak sa social media, pero salamat sa pagbabanta niya sa lahat ng umattend, wala siyang nakitang lumabas na footage. Masaya rin si Hana. Sabi niya, kung tuloy-tuloy ito, baka pwede na itong gawing regular na event. Pero si Nozomi, hindi pa rin sigurado. Ipinaliwanag ni Nozomi na hindi ito tatagal sa mahabang panahon. Mabilis lang magsawa ang tao. Simula pa lang ito, pero parang kapareho na ng huling liga na sinalihan niya. Walang teknik, puro hampasan lang. Wala kang makikitang ganitong laban sa mga lehitimong fight league, ani Nozomi. Ang intensity at audience lang ang bumubuhay sa event. Yung mga manonood, karamihan ay pamilya o kaibigan ng mga lumalaban, kaya may rason silang tumaya. Sabi ni Nozomi, kung gusto nilang lumaki ang organisasyon, kailangan nila ng customers na may malalalim ang bulsa.
Nagulat sina Ichika at Hana. Gusto pala ni Nozomi na gawin itong tunay na underground fighting organization. Hindi pumalpak ang event ngayong gabi, dagdag ni Nozomi. Pero may tsansa tayong maging malaki, ayokong sayangin to. Nag-usap ang tatlo tungkol sa mga kulang. Sabi ni Hana, sex sells, di ba? Paano kung pagandahin natin ang mga kasuotan nila at kumuha tayo ng mga pinakamagaganda? Natuwa si Nozomi sa ideya ni Hana. Pero sabi ni Nozomi, hindi lang panlabas ang mahalaga. Kailangan nila ng mga fighter na may karisma para makahikayat ng mga customer. Tinanong niya si Ichika kung may kilala ba siyang ganun. May ganda, karisma, at lakas. Nag-isip si Ichika ng malalim. Hindi raw karaniwan ang ganun sa mga punk na nakakasalamuhan niya. Bigla siyang nakaisip. May naalala ako na perpektong kandidato na meron lahat niyan. Sa susunod na panel, nasa harap sila ng isang high school. Sakay sila ng van at mukhang suspicious habang nagmamasid. Ito ang Koyo Girl Academy. Nag-aalangan si Hana. May delikadong schoolgirl ba talaga dito? Tinanong ni Nozomi si Ichika kung bakit hindi niya ito agad sinabi. Sagot lang ni Ichika, hindi kayo maniniwala kahit sabihin ko. Sinuyod ni Ichika ang lugar at nahanap niya ito. Tinuro niya ang isang babae at nasa gitna ng panel si Hina. Ipinakilala siya bilang Hongo Hina, kilala rin bilang pinakamapanganib na schoolgirl sa Japan. Isang freak of nature na minsang naging sentro ng planong pabagsakin ang gobyerno. Pabagsakin ang gobyerno? Gulat na tanong ni Hana at Nozomi. Tinanong ni Ichika kung narinig na ba nila ang tungkol sa Army of God. Isang ultra-radikal na kulto. Ibinahagi ni Ichika ang mga nalaman niya mula sa kakilala niya sa public safety. 3 taon na ang nakalipas, may plano ang kulto na gumamit ng chemical weapons para maglunsad ng malawakang pag-atake. May plano silang kudeta at paniniwala nila ito ang kaligtasan ng sangkatauhan. Nag-aalala si Hana sa kwento ni Ichika. Sinabi ni Ichika na dapat ay lihim lang ito. Tinanong ni Nozomi, nahuli ba sila ng pulis? Sagot ni Ichika base sa mga ulat. Namatay bigla si Takahashi Chogen ang leader ng kulto. Bago pa man maisagawa ang plano. Dahil dito, nagkawatak-watak ang kulto at hindi na natuloy ang plano. Si Hongo Hina, na noon ay kilala bilang Takahashi Hina, ay ampon ng pinuno ng kulto. 14 na taong gulang pa lang siya noon. Ngayon, inampun na siya ng mayayamang tao at ginawa siyang parang prinsesa. Sabi ni Nozomi, parang ang sama ng sinapit niya. Sa edad niyang yan, involved na agad siya sa planong kudeta? Pero giit ni Ichika, bumagsak ang kulto matapos mamatay ang leader, pero bantay sarado pa rin ang lahat ng sangkot 24/7. May mga chismis din na seryoso talaga ang leader nila sa planong kudeta, kaya bumuo siya ng special forces na panlaban sa military. Lahat ng miyembro nito ay marunong lumaban at bihasa sa armas. Isinama roon si Hina at sinanay mula pagkabata. Lahat ng miyembro ng unit na yon ay nasa ilalim ng surveillance, pati si Hina. Pero, nakakagulat, bigla raw inutusan ang pagputol ng surveillance kay Hongo Hina. Sabi ni Hana at Nozomi, baka na-realize lang ng gobyerno na wala siyang banta. Pero duda pa rin si Ichika. Sabi niya, tila nagbago ang leader ng kulto pagkatapos niyang ampunin si Hina. Parang doon lang niya sinimulan ang planong rebelyon. Ibig mong sabihin, siya ang dahilan kaya nag-iba ang isip ng leader? Tanong ni Hana, na may halong kaba. Hindi sigurado si Ichika pero may malalim siyang hinala. Biglang bumaba si Nozomi mula sa van matapos marinig ang buong kwento ni Hina. Ayos to. Magandang marketing hook, aniya. Na-excite siya at gustong makita kung anong klaseng right hook meron si Hina. Naglagatok siya ng kamao at niyaya si Hina, laro tayo ng konti. Pero sagot ni Hina, sigurado ka ba? Baka ikamatay mo yan. At dito nagtatapos ang chapter. Makukuha ba nila si Hina para sumali o sila ba ang mapapahamak? Abangan natin sa susunod na kabanata.